Guys, welcome to my vlog again. I am Coach A, and for today's video ay sasagutin natin yung tanong ni Dancel Torrent. Shout out sa iyo, brother. Ang tanong po niya ay tungkol sa warning shot. Kung allowed pa ba daw ang security na mag-warning shot sa anong sitwasyon at kung ito ba'y pinapayagan pa ng batas. Ang sagot ko dyan, brother, ay hindi na yan ina-allowed po ng batas sa Pilipinas. Kahit po sa mga law enforcement, sa mga pulis, ay hindi na po sila ina-allowed mag-warning shot. Ang security, syempre, dahil under po tayo ng PNP through PNP SOSYA, ay hindi na rin, pasali po tayo doon, hindi na rin po tayo pwedeng mag-warning shot. Bakit po ba ito ipinagbawal? Ang warning shot po kasi sa pag-aaral, base sa pag-aaral ng mga eksperto, ay hindi effective. Kasi ano ba ang purpose mo? Bakit tayo nagwa-warning shot? Halimbawa, may hinahabol kang magnanakaw o kung sino mang hinahabol mo na gusto mong pahintuin. Di ba dati nagwa-warning shot? Pang! Tigil! Pulis to! Pang! Ganon. Tigil! Gwardiya to! Pang! Ganon. Ang nangyayari, yung bala mo, pag pinutok mo sa taas, bababa yan, umarin tamaan, baka tamaan si Superman, saktong dumadaan siya. Dali ka. O pag sinabi naman mo na, ay hindi ako sa taas, sa baba. Ngayon kasi wala ng mga bakanting lote, hindi katulad nung araw na ang dami mga bakanting lote na pag pumutok ka doon, pam, pwede. Pag pumutok ka doon, pwede. Pag birthday mo. Ngayon, hindi na pwede. Baka pag putok mo doon, pang, tigil, gwardiya to, pang, may umaray doon. So, hindi na siya in-encourage kasi mas mataas yung risk na makasakit tayo ng iba. Pangalawa, ineffective siya. Isipin mo, pag may hinahabol kang gano'n, pang, hindi na tumitigil ngayon eh. Sa dami ng pagtataguan niya, lalong binibilisan ng pagtakbo. Kasi iniisip niya, binabaril mo na siya. Naku, binaril ako, hindi ako tinamaan. Sunod na to, tatamaan na ako, kaya lalo niyang bibilisan yung takbo. So, ineffective na siya na pangpahinto dun sa taong hinahabol. So, ang purpose kasi nung warning shot ay para huminto sila. Kaso lalo nagkakagulo, nagtatakbuhan yung mga tao. So, halo siya dun sa crowd na nagkakagulo. Lalong nakakatakas. So, hindi siya effective. Ngayon, ano naman ang ipinalit dyan sa warning shot? Ang pinalit po sa warning shot ay verbal command, isang malinaw na pag-uutos na ginagamitan ng iyong bibig. Verbal command po. Halimbawa, hinto, kundi babariling kita. Halimbawa, sumusugod sa'yo yung taong may patalim. Hinto, kundi babariling kita. Pag huminto siya, hindi mo na siya babarilin. Pag dire-diretso siya, puputukan mo na siya. Pero hindi siya fatal. Ganon yung ipinalit. Or, doon sa amin sa Amerika, ang ginagamit dyan ay yung mga teaser. Hindi ko alam kung sa Pilipinas may gumagamit na ng teaser, yung stun gun. Medyo mahal kasi yun eh. Saka baka mayroon pa rin mga guidelines yung paggamit, no? Kasi halimbawa ay saan mo titirahin, di ba? Pwede baka tirahin mo sa mata. Yari yun. So, may mga training pa rin siya. Sa Pilipinas, wala pa ako na-encounter na nagtuturo gumamit noon. Kasi yung dati sa amin sa mall ay yung spray, ano ba yun? Spray baton ba yun? Yung baton na may spray, may OC spray. Yung pa lang yun na-introduce. Pero yung stun gun, wala pa halos gumagamit. Baka sa mga PNP, meron ng ganon. Pero sa security, hindi ako sure, baka meron na, baka hindi ko lang na-encounter. Or yung baton, yun ang karaniwang ginagamit. Babatuhin mo ng baton, diba, tumatakbo, batuhin mo sa paa. Kasi pag naghahabol naman kayo ng magnanakaw, hindi lang isa ang umahabol dyan. Madami kayo. So, yun na yung ginagamit. Kasi pag baril, pinaputok mo yung baril, dinig hanggang dun sa kabilang building. Kaya nagkakagulo, nagkakaroon ng iniisip nila na may barilan. Kumbaga, masyado nang mataas agad yung tensyon. Kaya hindi na po ini-encourage ang pag-warning shot. Hindi na siya, hindi siya effective. So, yun lamang po. Maraming pong salamat.